tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Narito ang Global News Network upang maghatid ng pinakamalaking balita mula sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. Sa ating ulo ng balita, pumasok na sa ikalawang araw ang napakahalagang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland. Ang makasaysayang pag-uusap na ito ay naglalayong tuluyang wakasan ang digmaan sa kabila ng napakaigting at magulong simula nito noong unang araw. Sa kabila ng mga unang balakid, inanunsyo ng mga bansang Qatar at Pakistan na siyang tumatayong tagapamagitan sa pag-uusap na ito na mayroong nakakahikayat na progreso na nagawa sa unang araw. Kabilang sa pinakamahalagang napagkasunduan ay ang pagtatatag ng isang deconfliction cell. Ang unit na ito ay tutuon sa pagresolba at pagpapatigil sa nagpapatuloy na labanan sa bansang Lebanon na kasalukuyang pinagmumulan ng gulo. Bukod sa isyu ng Lebanon, kinumpirma rin ng isang mataas na diplomat ng Estados Unidos na may malaking pag-unlad sa iba pang aspeto ng pag-uusap. Kabilang dito ang pagbuo ng mga mekanismo upang matiyak na mananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ang kipot na ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng enerhiya sa buong mundo, kaya't ang seguridad nito ay napakahalaga para sa pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman, hindi naging madali ang takbo ng negosasyon sa Marangeng Resort sa Lake Lucerne, Switzerland. Nayanig ang unang araw ng pag-uusap dahil sa mga matatalas na pahayag ni Pangulong Donald Trump. Mula sa libu-libong milyang distansya sa Amerika, naglabas si Trump ng mga komento sa kanyang social media na naging sanhi ng matinding galit at itinuturing na direktang insulto sa panig ng delegasyon ng Iran. Ayon sa ulat ng mga media ng pamahalaan sa Iran, pansamantalang nahinto ang pag-uusap matapos mailathala ang nakakainsultong mensahe mula sa Pangulo ng Estados Unidos. Dahil dito, nagpasya ang delegasyon ng Iran na lisanin ang pangunahing lugar ng negosasyon upang makipagpulong ng hiwalay sa mga tagapamagitang Qatari ngayon na nagdulot ng pangamba na baka tuluyang mabulilyaso ang buong proseso ng kapayapaan. Sa kabila nito, mabilis na nagbigay ng paglilinaw ang isang mataas na diplomat ng Estados Unidos na nakiusap na huwag pangalanan sa ulat na ito. Ayon sa kanya, bagamat nagkaroon ng tensyon, ang mga kinatawan ng Iran ay nanatili pa rin sa lugar ng negosasyon sa Switzerland at patuloy pa rin ang pag-uusap sa likod ng mga saradong pinto. Ipinapakita nito ang determinasyon ng magkabilang panig na huwag hayaang masira ang usapan. Bago pa man ang insidenteng ito, nagpalitan na ng matitinding salita ang mga pinuno ng dalawang bansa. Nauna nang nanumpa si Iranian President Masoud Pezeshkian na kailanman ay hindi sila aatras sa kanilang karapatan na magpayaman ng uranium sa kanilang bansa. Bilang tugon, nagbabala si Trump sa isang panayam sa Fox News na dapat mag-ingat si Pezeshkian sa kanyang mga sinasabi at nagbanta pa na handang kontrolin ng Amerika ang Iran. Hindi doon nagtapos ang mga babala ni Donald Trump. Habang abala ang mga negosyador sa Switzerland, nag-post muli si Trump sa social media na nag-aatas sa Iran na patigilin agad ang kanilang mga suportadong grupo sa Lebanon mula sa paghahasik ng gulo. Nagbanta pa siya na kung hindi ito susundin, muling makakatikim ang Iran ng mas matinding atake mula sa militar ng Amerika na mas malakas pa kaysa noong nakaraang linggo. Suriin naman natin ang mga pangunahing personalidad na kasama sa makasaysayang pag-uusap na ito. Ang delegasyon ng Estados Unidos ay pinamumunuan ng mga matataas na opisyal kabilang si Vice Presidente J.D. Vance, kasama rin niya ang Special Envoy na si Steve Witkoff at ang manugang ng Pangulo na si Jared Kushner. Ang presensya ng mga taong ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang administrasyong Trump sa usapang ito. Sa panig naman ng Iran, pinamumunuan ng kanilang delegasyon ng mga kilalang figura sa kanilang pamahalaan ngayon. Kabilang dito si Mohammad Bagher Kalibaf, ang Speaker of the Parliament ng Iran, at ang kanilang Foreign Minister na si Abbas Araghchi. Ang pakikilahok ng mga matataas na opisyal na ito ay nagpapatunay na kahit may mga matatalas na pahayag mula sa Washington, nais pa rin ng Tehran na makahanap ng solusyon. Ayon sa mga ulat, hindi pa tiyak kung gaano katagal mananatili si Vice Presidente J.D. Vance sa Switzerland, bagamat sinabi niya sa isang panayam na maaring 1 o 2 araw lamang siya doon sa Europa. Samantala, ang mga teknikal na detalye ng kasunduan ay pangunahing pinangangasiwaan ni Jared Kushner at Steve Witkoff na siyang nakikipag-ugnayan ng direkta sa mga tagapamagitan upang ayusin ang mga komplikadong isyu. Sa isang magkasanib na pahayag na inilabas ng Pakistan at Qatar, inanunsyo na ang high-level talks o ang pag-uusap ng mga matataas na opisyal ay formal nang nagtapos ngayon.
Gayunpaman, ang mga teknikal na negosasyon ay magpapatuloy pa rin sa Switzerland sa buong linggong ito. Layunin nitong plansahin ang bawat detalye ng mga mekanismong napagkasunduan upang matiyak na magiging epektibo at pangmatagalan ang kasunduan. Isa sa mga pinakakritikal na bahagi ng pinagsamang pahayag ay ang kasunduan na magtatag ng isang communication line upang masiguro ang ligtas na paglalayag ng mga barko sa Strait of Hormuz. Bukod dito, binuo rin ang isang mekanismo na naglalayong tuluyang wakasan ang madugong labanan sa pagitan ng militar ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon na sinusuportahan ng pamahalaan ng bansang Iran ngayon. Habang ang Estados Unidos ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag hinggil sa pagtatapos ng unang bahagi ng pag-uusap, pinuri naman ng Iran ang naging papel ng mga tagapamagitan. Sa isang post sa platform na X, sinabi ni Foreign Minister Abbas Araghchi na ang Qatar at Pakistan ay naghatid ng malaking progreso upang wakasan ang digmaan sa Lebanon. Idinagdag niya na ang tunay na pagsubok ay kung gagana ba ito sa huli. Ang katahimikan ng panig ng Estados Unidos pagkatapos ng magkasanib na pahayag ay nagpapakita ng kanilang maingat na estratehiya. Ayon sa mga analista, nais muna ng Washington na matiyak na ang mga teknikal na detalye ay pabor sa kanilang pambansang interes bago gumawa ng anumang pampublikong deklarasyon. Ang ganitong antas ng pag-iingat ay karaniwan sa mga negosasyong may napakataas na geopolitical stakes sa mundo. Isa pa sa mga mainit na isyu na tinalakay ay ang deklarasyon ng militar ng Iran noong Sabado na isinararaw nila ang Strait of Hormuz bilang tugon sa patuloy na labanan sa Lebanon. Gayunpaman, mariing pinasinungalingan ito ng US Central Command na nagsabing walang katotohanan ng ulat na ito at nananatiling bukas ang kipot. Ang isyong ito ay nagpapakita ng matinding agawan ng impluwensya sa estratehikong rehiyon na ito. Upang mas maunawaan natin ang konteksto, ang kasalukuyang pag-uusap na ito ay bahagi ng pansamantalang kasunduan na nilagdaan ng mga pinuno ng US at Iran noong nakaraang linggo. Ang kasunduang ito ay nagbibigay ng 60 araw na palugit para sa mga negosyador upang pagpasyahan ang hinaharap ng nuclear program ng Tehran sa kabila ng pangamba ng kanluran na gagamitin ito sa paggawa ng mga armas nuklear sa hinaharap. Bukod sa isyong nuklear, kasama rin sa mabigat na agenda ang kapalaran ng mga bilyong-bilyong dolyar na ari-arian ng Iran na kasalukuyang naka-freeze o naka-block sa mga dayuhang bangko dahil sa mga sanksyon ng Estados Unidos. Ang pagbabalik ng mga pondong ito ay isa sa mga pangunahing hiling ng Tehran kapalit ng kanilang kooperasyon ngayon, ngunit ito ay nananatiling isa sa pinakamahirap at pinakakomplikadong issue. Habang nagpapatuloy ang diplomasya sa Switzerland, ang kamakailang tigil putukan sa Lebanon na nagsimula noong Sabado ay tila nagtatagumpay naman sa ngayon. Sa katunayan, inihayag ng militar ng Israel na aalisin na nila ang mga restriksyon sa paggalaw ng mga residente malapit sa hilagang hangganan. Gayunpaman, dapat nating tandaan na kapwa ang Israel at Hezbollah ay hindi kasama sa mga lumagda sa kasunduang ito ngayon. Sa kabuuan, ang ikalawang araw ng negosasyon sa Switzerland ay nagpapakita ng komplikadong laro ng diplomasya at kapangyarihan, habang ang mga teknikal na delegasyon ay magpapatuloy sa kanilang pag-uusap sa natitirang bahagi ng linggo. Ang buong mundo ay nakatutok kung ang mga mekanismong ito ay magdadala nga ng tunay na kapayapaan sa gitnang silangan. Manatiling nakasubaybay sa Pilipinas Network. Magandang araw sa lahat.